Ang mainit nga po nating update para po sa hapon na ito ay pumapatungkol po sa TVG and Digital Records na kung saan grabe nga po no. Talagang damang-dama po ang Pasko ngayong araw po na ito sa Eat Bulaga Original of course. Happy Saturday po pala sa ating lahat and grabe. Ang saya-saya lamang po kanina mga ka-Digital Records. Napakaswerte rin po ng mga live audience dahil sa napakaagang pamasko na pinamimigay ng TVG. And isa rin po sa nakakatuwa ay of course ang opening po na kung saan kita po natin sila Cheche, Jopay, sila May, ka-OG ng Sex Bomb. So, grabe nga po yun. Nakakamiss po ang vibes ng original na Eat Bulaga. And nakakatuwa naman na sila po ay may oras para po bisitahin at mag-guest dito sa original na Eat Bulaga. Kasi nung sa 4+5 si Cheche lang po yung nakikita natin. Pero at least ngayon, nakakamiss si Jopay. Ito pa naman po yung bias ko talaga sa Sex Bomb, si Jopay. Kaya nakakatuwa po talaga sobra-sobra ka-Digital Records na nasa panig siya ng TVG and masayang-masaya siya sa pagkabawi ng TVG sa IPO ng trademark po na Eat Bulaga. At least nasa kanila po ngayon ang karapatan sa paggamit ng titulo, although maaari pa rin itong gamitin ng tape ink sa kanila pong noontime show. Hindi naman natin yan itinatangki ka-OG, diba? Hindi naman po yan tinatanggi nila Attorney Buko. Pagkakaalala ko, sinabi po ni Attorney Buko na gagamitin nila ang proseso or ang pag-aapila para patuloy nila magamit ang titulong Eat Bulaga. Ang kaso, ang dating kasi sa atin, nung pagkakasabi nitong si Attorney Maggie na basic na lamang daw po yan, naintindihan and basic po yan na procedure sa mga kaso. So, parang binobo pa niya itong si Attorney Buko. Naipaliwanag naman po ng maayos si attorney sa atin yon na gagamitin nila ang proseso. Respeto lang ang kanilang hinihingi. Kasi parehas lang naman po sila ng TVG dati, di ba? Pwede rin naman gamitin ng TVG ang titulo pero hinayaan lang nila ang tape ink. Not until na sa kanila po, maipanalo po nila ito sa IPO. So, since natalo na sila sa IPO, sana ganun din ang gawin ng tape ink. Huwag gamitin kasi nasa TVG na ang trademark. Anyway guys, kahit naman siguro tayo magninaw-ngaw dito, hindi rin naman po tayo pakikinggan ng tape ink at hindi po sila matitibag na ipaglaban pa rin ang titulong Eat Bulaga kahit taong bayan mismo ang nagsasabi na bitawan na nila ito. Kasi base sa nabasa ko pang article, kiniklaim nila na taong bayan na daw po or yung mga tao daw po ang hayaan na magdesisyon. Ito na nga yung desisyon ng mga tao Tapos sasabihin pa na taong bayan na mismo ngayon ang tumatanggap sa bagong Eat Bulaga na mayroon na itong bagong set of host, set of segments, at mga iba pang pagbabago. Totoo ba? Kasi sa pagkakaalala namin na tuwing may Gisa Gedli kayo, ay original Eat Bulaga pa rin po ang tinatawag, ang TVJ pa rin tinatawag, si Bossing pa rin ang pinapasalamatan ng mga tao. Anyway, damang-dama nga po kanina ang Pasko ka-OG, no? The Regards Pasko na naman. And eto namigay nga po ng mga Aguinaldo ang TVJ para po sa live audience. And then, sana nga raw po yung mga virtual audience ay mabigyan din ng papasko. Nako, baka naman tayo madami dyan. Cheerios! Anyway, ramdam na ramdam din nga po ng Digital Records ang pagdami po talaga ng sponsors ng original na Eat Bulaga. Overloaded po sa sponsors talaga ang TVJ and talagang nag-uumapaw po ang blessings nila. Sabi dito ng Team Jowa Pao ng EBN, grabe naman, isang katutak na sponsors ang swerte-swerte ng audience. Eat Bulaga and hashtag legit the Records. Totoo po yan, sang katutak na sponsor. So, lalo na po siguro no, na mag-overload po ang commercials ng TVJ kapag hinabaan po ang oras. Until now kasi marami pa rin ang nabibitin.
And deserve na deserve po ng TVJ ang sangkatutak po na sponsors dahil sila po ang tunay na talagang genuine ang pagbibigay po ng tulong. Kanina po pala sa Sugod Bahay ay grabe, napaka worth it po nung nanalo kanina dahil meron po siyang anak na may Down syndrome. And mahirap po yun, ka-OG. Lalo na sa isang nanay, syempre nakakaawa po na wala tayong magawa para saluhin na lang sana ano man ang nararamdaman ng bata, di ba? Pero ayun nga, buti na lamang talaga at siya po'y nanalo and sabi nga rin po ng mga digital vehicles sa social media, they deserve po talaga. Kaya naman sa mga future po na sponsors pa ng TVJ ay pasok lang po ng pasok. And maraming salamat po agad in advance. Sabi pa dito parang ang sarap maging audience ngayon sa Itbulaga. Ang daming pinamimigay. Patalbugan ng mga sponsors. Gusto ko yung GC sa Tokyo at McDonald's. So, makikita po natin dito na talagang wala na pong alinlangan at ang mga legit records na Itbulaga pong itawag sa TVJ. Dati kasi medyo nag-aalinlangan pa dahil nga sa pagbibigay respect dito sa Tape Inc. Pero, hindi naman pala worth it dahil sila po hindi marunong rumispeto. So, nakakatuwa na wala na pong preno. Itbulaga po talaga ang tawag. Hindi na EAT or TVJ lang, kundi Itbulaga na. Nakakatuwa ng Itbulaga ay nasa kanyang tunay na tahanan na. And nawa, magpatuloy po yan at maipanalo po nila hanggang Supreme Court. Mahirap po yan kung ipapatikim lang sa atin, di ba? Anyway, sabi naman dito ni Earl Valerio, magandang hapon. Grabe ang batas natin. Ubod ng gulo. Wala ka ng paniniwalaan. Kung may sakit ka sa puso, mamamatay ka nang wala sa oras, sa stress. So, ayun na nga. Mabagal din kasi hindi lang po sa magulo, medyo mabagal. Siguro para hindi nga naman mamekos-mekos lang, basta-basta ka-OG. Pero, ayun nga, sana po ay ang importante kahit medyo mabagal, basta slowly but surely, 'di ba, na may papanalo po ito ng TVJ. Pero, nawa, masyadong desperado itong kabila. Kaya lahat po ng butas na kanilang makikita po pwede po nilang palakihin yan at gamitan laban po sa TVJ. Sabi pa dito, sabi nga, enjoy it while it lasts. Manifesting na sana umayon lahat sa TVJ at pag natapos na yung proseso for formality's sake, that's it, pansit. Yes guys, and huyo. Pagkatapos po dito, huyo sa Tape Inc. kina Paulo Coenties. Pero ang kinakabahala ko kasi dito, habang ginagamit nila ito ay nakakakuha po sila ng fans Kasi kung hindi naman Itbulaga ang ginagamit nila, hindi na sila papansinin ng mga tao. Pero yun nga, habang patuloy na lang ginagamit ang Itbulaga, nakakagain sila ng fans, ng followers. And ngayon pa lamang ay pinagmamalaki na yan na Attorney Maggie. Kaya sana ay maaprubahan ng TVJ sa RTC po ng Marikina para hindi na po gamitin ng Tape Inc. Kasi nga, ngayon pa lamang ang yayabang na po nila ka-legit barricades. Samantala, sabi naman dito ni I am Thor, magandang hapon sa inyo. Ganyan talaga pag ma-impluwensya ang kalaban mo. Kahit batas, kaya nilang baliktarin. Basta bayaran mo ng ilang milyon, pumanig lang sa kanila ang batas. Nakakalungkot lang talaga na kahit ang mga ganitong bagay ay kaya nilang baliktarin dahil sila raw talaga ang totoong nagmamay-ari at gagawin nila ang lahat kahit pa illegal, masunod lang. 'Di ba? Hindi man lang sila kinakabahan sa sinasabi nilang silang totoong may-ari. Nadulas na nga si Henyo Master Joey De Leon ang nag-create. Tapos, si Joey daw ang walang karapatan sa paggamit nito. Hello! Creator po yan, under ng copyright.
dapat na maprotektahan yan ng copyright si Joey De Leon or ang creation ni Joey De Leon, tapos sasabihin siya yung walang karapatan. Anyway, sabi naman dito, ang tanong, gugustuhin pa ba bumalik ng TVJ sa GMA7? Ako, wag na. Maayos na ang mga Davricans kasi sila kasi mga bias. So, opo nga wag na silang bumalik dito. Sana nga si Bossing hindi na pumirma pa sa GMA Network. Pero, desisyon niya ni Bossing, igagalang ko pa rin. Intayin na lamang po natin na magkaroon po ng mga programa, bagong programa, ang TVJ or Legit Davricans dito po sa TV5. Yan din naman po kasi sinabi nila Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon sa Raffy Tulfo in Action na kung saan ay iniintay lang nila. Pinipinis lang po talaga nila itong kaso po ng Itbulaga. And magpo-focus na po sa paggawa ng mga shows dito sa TV5. Diba, nakakatawa? Mga hari po talaga ng pagtulong sa kapwa ay magkakasama sa TV5. So, yan lang po muna ang update natin today. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para mag-i-updated kayo sa susunod nating mga balita.